magbibigay ng panahon sa salita ng Panginoon. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Psalms 11, verses 1 to 3. Psalms 11, verses 1 to 3. At ito po ay pinamagatan kung ano magagawa natin. Ano ang magagawa natin? Sa Panginoon ay nanganandong ako. Paano sa akin ay nasasabi ko? Tumakas ka na gaya ng ibon sa mga bundok, sapagkat binalantok ng masama ang pana. Iniakma na nila ang kanilang paraso sa magting upang ipana sa kadiliman sa may matuwid na puso. Kung ang mga saligan ay masira, matulibay may magagawa. Ito ang salita ng Panginoon. Nawa ang Diyos ang magpala ng kanyang salita. Dito sa talatang ating binasa, alam natin na ito ay awit ni David. Nilikha niya nung siya ay laging hinahabol ni Saul upang siya ay patayin dahil sa selos, inggit, at ano po mga dahilan ni Saul, kasalanan, ay gusto niyang patayin si David. Kaya ito may tulad din sa buhay natin na marami tayong mga hamon sa buhay. Pabalik-balik ang problema, kaya matatanong natin sa ating sarili, dapat gawin, wala na akong magagawa. Sa mga problema, paulit-ulit, parang walang katapusan. Ito ang buhay ni David. Lagi siyang hinahabol, lagi siyang tinutulis ni Saul, kailan ito matatapos. At ganoon din po sa atin. Kailan matatapos ang problema ito? At dahil dito, sa buhay ni David, maraming bumubulong sa kanya. Unang bumubulong sa kanya rito ay ang mga taong nagmamalasakit sa kanya na sinasabi, umalis ka na, tumakbo ka na, magtako ka upang maligtas ka. At ikaw ang bumubulong ay mga taong galit din sa kanya, mga nais bumagsak si David at sabi, umalis ka na. At ikaw ay kinalimutan na ng Diyos. Pero ang isang mabigat na bumubulong kay David dito ay ang kanyang sarili. Ang kanyang sarili bumulong sa kanya. Na parang sinasabi ngayon na iiwasan mo na ito na lang ang tanging paraan para matapos na yung problema ito. Pero dito sa talata na ating binasa, ipinapakita rito ni David na ang walang katapusang problema na halos wala siyang mapagtaguang lugar dahil sa banta ni Hari Saul, kahit maraming bumubulong, ay maaari pa rin mapagtagumpayan. At ito ang mensahe rin para sa atin. Bilang Kristiyano, maaari nating magaig ang mga problemang walang katapusan na dumarating sa ating buhay. Now, anong dapat gawin? Paano natin ito mapagtagumpayan? Ang sabi ni David dito, manindigan. Manindigan na. Manindigan sa tatlong paraan. Una, manindigan sa Panginoon, manindigan sa tiwala, at manindigan sa biyaya ng Panginoon. Una, dapat manindigan sa Panginoon. Itong sabi ni David sa verse 1, inulan niya ang kanyang katwiran, ang kanyang panindigan. At ang kausap na dito ay ang bumubulong sa kanya. Ang sabi niya, sa Panginoon ay nanganandong ako. Paano mo masasabi sa akin, tumakas na ako sa bundok,
tulad ng ibon. Paano mong masasabi na ang masasama ay nakahanda ng kanilang pana at nakaubang sa mga matutuwid na puso? Paano mo masasabing humina na ang aking pundasyon? Kaya dito makikita natin na si David nanindigan sa Panginoon. Na sino pong Panginoon? Kilala David sa Panginoon. Ito ang Diyos. At bakit siya maninindigan? Dahil alam na hindi si David makakaupo sa trono kung hindi ang Diyos tumawag sa kanya. Alam niya na hindi siya magiging hari kung hindi siya pinili ng Diyos. At hindi siya mananagumpay sa mga kaaway, lalo na kay Goliath, kung hindi siya sinasamahan ng Diyos. Ay nasa buhay din natin, mga kapatid. Manindigan tayo sa Panginoon. Manindigan tayo. Dahil ang Panginoon ang siyang tumawag sa atin, pumili sa atin, nagligtas sa atin, nagbigay ng Espiritu sa atin, nagbigay ng karapatang maging anak. At ikalawa, manindigan tayo sa ating tiwala. Alam natin ang ating tiwala sa Diyos ay hindi yung ating kinalistan. Tulad ni David, alam natin na ang Panginoon sa lumang tipan ay siya ay nananahan sa mga taong kanyang pinili. At ang banal na Espiritu ay nananatili sa kanila. Hindi sa lahat ng mananampalataya ng time na yun, kundi sa mga hinilang lamang na kanyang pinili. Pero sa panahon natin ngayon, lahat ng mananampalataya ay pinananahanan ng Espiritu. Kaya ang tiwala natin ay hindi nagmumula sa ating sarili, kundi ang tiwala natin kaloob ng Diyos sa ating conversion. Kaya manindigan tayo sa ating tiwala, siya lamang ang dapat nating pagtiwalaan sa lahat ng mga bumubulong sa atin. Anong mga pangyayari sa buhay ninyo na sinasabi na bumubulong sa iyo na tama na? Umiwas ka na sa problema niya. Gawin mo lang lahat ng decision mo para makalayo ka na dyan. Kawawa ka naman. Kawawa ka naman. Well, kung nangyayari yan sa inyo, huwag niyong kalimutan nangyari ito na kay David. At hindi lamang nangyari kay David, kundi maging sa ating Panginoon. Si Satanas ay walang tigil sa kanyang panunuksok sa ating Panginoon kung ikaw na ang anak ng tao. Oo ka naman, gugulong ka. Talagang tilapia yan. Namakain ka. O ikaw na ang anak ng Diyos. Sorry. Aba, ang kini mo lahat yung nakita mo kaya hindi mo sa'yo. O ikaw na ang anak ng Diyos. Kaya mo sumigat ka, maging bagkog ka. Lumundag ka sa pinakamataas na pinakailan at sasabihin ka ng mga akin. Sa atin, gano'n din. Well, hindi kailan rin sa inyo na madalas din bumulong sa akin yung aking sarili na sabi tumigil ka na sa ministeryo. Kawawa ka na eh. Tanda ka na. Kaya mo na yung mga gusto ko kayo. Well, manindigan tayo sa ating pananampalataya. Manindigan tayo sa ating tiwala. Sa Old Testament, ang tawag dito, yung trust, ito'y gamit ng Old Testament. Pero sa New Testament, sa Greek, ang tawag dito is faith. At ang faith dito ay verb to believe. Keep on believing. Kaya sabi, manindigan tayo sa ating pananampalataya. At ikatlo, manindigan tayo sa ating pundasyon. Hindi niyo sabi sa verse 3, kung ang mga saligan ay masira, matibay may magagawa. Ito yung negatibong gulong sa puso ni David o sa kanyang tenga, mula sa kanyang kaaway, mula sa kanyang kakampi, at higit sa lang mula sa kanyang sarili.
Sira na ang pundasyon mo, nasira na ang iyong saligan. Ang saligan ni David, alam natin, siya'y pinili ng Diyos, siya'y inubos ng Diyos, siya'y pinangko ng Diyos bilang hari, siya ay pinagpala ng Diyos. Hihina ba yung pundasyon na yun sa kanya? Hindi. At sa atin naman, ano ang ating pundasyon na maaaring pinahihina rin ng mga bulong, ng mga negatibo, mga bulong na kung saan sumisira ng ating pananampalataya. Alam natin na tayo ay hindi naligtas sa ating mga sariling gawa. Naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos ang siyang humirang sa atin, ang Diyos ang siyang tumawag sa atin, ang Diyos ang siyang nagpanganak sa atin sa Espiritu, ang Diyos nagkaroon sa atin ng pananampalataya, pagsisisi, ang Diyos nagbigay sa atin ng kaligtasan sa pagkita kay Kristo, ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa atin ng bagong buhay, at ang Diyos ang nagpipreserve sa atin, kaya tayo nakakapag-persevere to the end. Masisira ba yung pundasyon na yun? Kaya nga pag dumating yung mga kabigatan sa puso natin na bumulong, iwasan mo na yan. Tapusin mo na yan, problema yan. Desisyonan mo na. Manindigan. Una, sa Panginoon. Pangalawa, sa pagtitiwala. Pangatlo, sa iyong saligan. Ang saligan, kailanman, ay hindi magagawa. Mas Diyos ang ating saligan. Kaya sabi ni David, sabi niya, in God, sabi niya, in the Lord, I put my trust. Sa Panginoon ako nagtitiwala. So ano pong aral nakikita natin dito? Aral mula sa problema. Unang-una, huwag tumakbo palayo sa problema. Huwag iwasan. David, alam natin na siya tumatakbo kay Saul. Hindi dahil umiiwas sa problema, kundi umiiwas siya sa kanyang kamatayan at umiiwas din siya na siya makagawa ng hindi tama kay Saul. Alam natin yan sa kanyang bibigan, sabi, do not touch my anointed. Ayaw niya gumanti. So, ito rin ang problema sa atin. Kapag may problema, tumatakbo tayo. Saan tayo tatakbo? Palayo. Maraming kasabi na pag-iwas, pagtakbo, ito ang tamang solusyon. Problema sa trabaho, tumitigil. Yan ko na. Problema sa bahay, buti pa ilayasan ko na rin yung bahay dito. Ang gulo ng pamilya ko. Problema sa buhay, kadalasan aking dala sa patalim. Sa alak, sa droga. Pero hindi yun ang solusyon. Ang kasagutan sa lahat ng problema sa buhay ay ang ating tamang relasyon sa Panginoon. Ang sabi ni David, in the Lord, I put my trust. Sa Panginoon ako nananambong. Punong-puno ng persecution sa buhay ni David, pero hindi siya tumakbo sa kabuluhan, kundi siya tumakbo sa Panginoon. At sa atin din naman, hindi natin nakikita ang Panginoon. Ang sabi sa Ephesians 6, isuot natin ang panuti ng Panginoon. Din yung pagtakbo natin. Balik natin ang ating relasyon sa Panginoon, yung ating helmet of salvation, the breastplate of faith, natin, ang ating sinturo ng righteousness, balik natin. Huwag takbuhan ang problema. At ikalawa, kung di natin tatakbuhan ang problema, dapat meron tayong gawin. Sumampalataya higit sa Panginoon. Sinasabi rito sa talatang ito na maaari tayong tumayo at magagawa natin tumayo ano ang problema ang kinaharap natin. Mahirap tumayo sa problema. Mahirap talaga. Minsan, maraming mga sinasabi
Minsan nanghihina tayo, minsan nagtatampo tayo, minsan nagsasaupili tayo, minsan nagagalit tayo, minsan naninisi tayo. Mahirap talaga. Pero ang sabi ng talata, magagawa mo ito na yun. By the grace of God. Patibayin lang ang ating lesson sa Panginoon. Madali natin, magagawa natin tumayo ayon sa promise ng Panginoon. Tingnan niyo sabi sa ating text sa verse 4. Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Ang trono ng Panginoon ay nasa langit. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid. Ang mga talukap ng kanyang mga mata ay sumusubo sa mga anak ng mga tao. Verse 5, sinusubok ng Panginoon ang aswing at ang masama. Ang kinabukutan ng kanyang kaluluwa ang nagmamahal sa karagsan. Ano ang ipinapahiwatig dito? Ang sabi niya, ang Diyos ay nakaupo sa trono. Siya pa rin ang nakaupo sa trono. Ibig sabihin, hindi pa rin siya sumusuko sa iyo kapag mayroon kang mabigat na problema. Hindi siya sumusuko sa iyo. Alam niya ang iyong kinaharap sapagkat naroon siya nagmamasinda na sa mga matuwid ay kanyang pinagmamasdan kung paano ka tinatayuan ang kanyang problema. Pero, nakapasindi siya masasama-sama upang sila naman ay atunan sa kanilang kasamaan. So, hindi nga madali tumayo, pero magagawa mo dahil ang Panginoon ang tumutulong sa atin. Siya ay nasa gloria. So, matuto tayo magtiwala sa Panginoon. Diba may sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord. Ano sabi nun? Trust in the Lord and with all your hearts. Magtiwala sa Panginoon ng buong puso mo and do not depend on your own understanding. Huwag ka magtiwala sa sarili mong unawa and in all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Wow! Mahirap tumayo sa problema, mahirap harapin kung ano magiging mangyayari. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon, ang iyong prinsipyo ay tumatayo ka sa kalooban ng Diyos, nakamasid siya. At kapag nakamasid siya, ipagkatiwala mo sa Kanya at huwag ka magtiwala kung anong binubulong ng iyong sarili. And He will straight your paths. Ang sabi niya, tutuin niya ang iyong landas. Mga kapatid, huwag natin pairal yung katwiran. Wala na akong magagawa. Yun yung bulong kay David sa kanyang matinding problema. Tumakas ka na. Tulad ng ibon. Ibig sabihin tulad ng ibon, yung mabilis. Kaya huwag natin gamitin palaging wala akong magagawa. Laging magtiwala sa Panginoon. Laging manindigan sa pananampalataya at manindigan sa iyong saligan. Tayo manalangin. Panginoon, tunay nga na napakaraming problema na aming kinakaharap. Ngunit, Lord, mahirap talagang tumayo sa mga problema. Mahirap po pag-desisyon. Mahirap po talagang manatwiran. Kaya kadalasan sa aming pong pangingina ay sinusuko namin ang aming sarili dahil po sa bulong. Mula sa away, mula sa mga nagmamalasakit, at higit sa namin mula sa aming mga puso. Ngunit, Lord, nakita namin ang katwiran ni David, siya'y nanindigan sa iyo at nilalambot siya. Kaya naman, nakayanan ng tayuan sa kabila ng kahirapan dahil sa inyong tulong. Kayo nakamasig, kayo pa rin nakaupo sa trono at hindi kayo bumibigay. Bumigay at kay David maging sa aming tulong. Maraming salamat po sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Okay. Lumako tayo sa ating